Hi everyone! Welcome to the Empath Tarkis, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit, can send me messages. Anong love connections ito? Mga aral at kabay sa buhay, pag-ibig na isang iparatid sa amin. Spirit, guys, send me messages. Anong love connections ito? Mga aral at kabay sa buhay, pag-ibig ang nais yung ipabatid sa amin. Spirit, guys, send me messages. Okay, 6 of Swords, 4 of Swords, Hermit, 10 of Wands, Devil, the Chariot, 4 of Cups, bottom of the deck, 8 of Swords. Medyo malakas dito mga air sign. Okay, kasi mayroon 6 of Swords, 4 of Swords, 8 of Swords. Although, hindi naman, sila lang yung mas malalakas sa energy dito. Kasi parang ang nangyari dito, Devil, naging toxic ang inyong relationship. Yung relasyon na mahal mo yung taong yan. Tapos minsan, nagiging manipulative. No, yung paano kanya minamanipulate. No, parang pinaniniwala kanya sa mga sinasabi niya na wala siyang ginagawang ganyan, ganito. Kapag may mga hindi palagay yung di panatag ang kalooban mo, ang isipan mo, marami na naman siyang idadahilan na magaling magpaikot. No, nagiging manipulative tong taong to. Ganito yung nasa-sense ko dito. Ikaw naman, parang nasa isip mo na parang na-trap ka na doon sa ganong sitwasyon, doon sa relasyon na yon, na sobrang punong-puno ka na, yan, sobrang bigat na ng pakiramdam mo at hindi ka na masaya, sobra na talaga yung burden na pinapasan mo doon sa relasyon na yon, 'di ba? Pero nahihirapan kang makawala, nahihirapan kang makaalis doon, which is etong ibig sabihin itong 8 of Swords na ito. Meron ka namang option, kaya mo naman. Kung gugustuhin mo, nasa isip mo lang na hindi mo kaya makawala sa ganong klaseng sitwasyon. No? Eventually, dumating yung time dito na parang napagod ka na. Ayaw mo na talaga dahil iba yung pakiramdam kasi when you are being valued by that person, kung pinahalagan ka ng taong yun, kung talagang mahal ka niya, hindi mo mararamdaman yung ganong yung parang you are not at ease at all. Kasi when you are being loved by a person, hindi mo mararamdaman yung palagi ka ng kinakabahan, nagdududa, nagda-doubt, yung panatag ka. Kasi you are secured. Panatag ka, saka you are always happy na kahit minsan merong tampuhan, mga ganun, pero madaling naayos at yung pakiramdam mo, basta you are love. Ganon. Pero kapag pag doon sa isang relasyon, palagi ka na lang, alam mo yun, parang hindi panatag, palaging hindi masaya, hindi ka nakakatulog minsan, kakaisip doon sa taong yun, pero yung pakiramdam mo ang bigat-bigat, na hindi mo kasi nararamdaman yung tunay na love. Kaya siguro talagang wala. Sobrang bigat na. Too much burden na for you to take. Gusto mo na magpahinga. Ayaw na masyadong mag-isip pa. You are emotionally burnt out na. Dumating yung time na nakayanan mong lumayo muna. Binigyan mo ng space
yung sarili mo doon sa taong yon, naglaan ka ng oras for some soul searching, diba yung reflection na parang ano ba to, minahal ko tong taong to, pero bakit ganito, tinatrato niya ako ng hindi tama, at sobrang nararamdaman ko na kahit na wala nang kapanatagan, diba parang puro kasinungalingan na sinasabi niya, bakit hindi ako makaalis sa relasyon na yun? Bakit natatrap pa rin ako? Kasi kapag tuwing may sinasabi siyang ganun, bakit parang naniniwala pa rin ako kahit sa kalooban ko mabigat, 'di ba? Kasi minamanipulate ka. Now, when you have that time for soul searching, no, marirealize mo yung mga bagay na yun na, oo nga, manipulate ka lang ng taong yun. Kaya ang hirap-hirap mong makawala sa kanya. Kasi yung isipan mo, no, yun yung sinusubukan niya o yung ginagawa niyang kinokontrol. Okay? Nang umalis ka, kasi nandito yung Six of Swords. When you try to move forward, when you try to move on at lumayo doon sa taong yon, tinulungan ka ng kaibigan mo o pamilya mo na makalayo sa taong yon. Kasi nahihirapan na rin sila sa iyo na nakikita ka nilang ganyan, na hindi masaya, palagi nilang nalulumbay, palagi nilang, di ba, parang sobrang bigat na talaga ng kalooban mo. May mga times na yung person pa rin na yun ang iniisip mo. Ang hirap, parang mentally, emotionally, di ba, naging unhealthy na, naapektuhan ka na. Pero ito ang pinakamahalaga dito. Yung the Chariot, ibig sabihin, you will triumph. Malalagpasan mo yung unos na yan sa buhay pag-ibig mo. No? You will conquer that fear of being alone or being away from that person. Kasi may anxiety ka Dahil sa sobrang minanipulate, talagang inano yung isip mo na parang wala ka na mapupuntahan kapag umalis ka sa akin, parang ganun, na parang wala nang tatanggap sa'yo, minanipulate ka no? Ngayon, ma-overcome mo yung ganong klaseng thinking because sa paglayo mo doon sa taong yon na kahit minsan naiisip mo pa rin siya, doon mo marirealize lalo, mas magkakaroon ka ng time for some spiritual reflection, yun nga yung soul searching na yon, na hindi mo dapat hinayaan na tratuhin ka ng ganon, na minanipulate ka ng ganon, na sirain yung isipan mo, no, para lang mahirapan ka makawala doon. Kasi doon mo marirealize that you are worth it. You are worthy of love. Kaya yung pinakita sa'yo ng taong yon, no, doon mo marirealize na dapat matagal mo nang nilayuan yung taong yon. Queen of Cups, Ace of Cups, Ace of Swords. Napakaganda nitong tatlong cards na to. Queen of Cups, because you are so loving person, no, medyo emotional ka lang talaga minsan. Ace of Cups and yung Ace of Swords dito, meaning merong bagong pag-ibig na sisibol. At yung Ace of Swords na to is yung mga new ideas, new thoughts. No, para magiging klaro kasi sa isipan mo. Kung dati, kumbaga talagang binulag ka ng maling paniniwala about sa sarili mo, nagkaroon ka na self-pity, you are not worth it, ikaw may kasalanan, ikaw may pagkukulang. Kasi nga, minanipulate niya Diba? Ngayon, magiging clear ang mind mo at dun mo marirealize that you are worthy of love. Na minaltrato ka lang ng taong yun. At this time, clear na sa isipan mo. Dun sa thoughts mo and dun sa feelings mo that you don't deserve that kind of person. And itong Ace of Cups na to, there will be a new beginning, there will be a new love. Two of Pentacles, Queen of Swords, totally ika-cut off mo na yung taong yun sa buhay mo.
at pagpapakabisi ka na lang. Gagawin mong sobrang kaliwat kanan, maaring yung pagkakabisihan mo, pangkabuhayan yan, trabaho, at iba pang mga bagay. In order for you to forget that person, in order for you to start over again with your life, in order for you to just focus to yourself, Three of Cups, you will enjoy your life with your friends. Ten of Pentacles, Six of Pentacles, Strength. Yung strength dito, ibig sabihin talagang tumatag yung kalooban mo. Naging matatag ka doon sa pinagdaanan mong yun. Kasi nandito yung Chariot, yung sa pinagdaanan mong yun at you triumphantly conquered your fear, no? Doon sa taong yun, nagkaroon ng panibagong lakas yung sarili mo. Dahil nandun na yung self-love and care. Doon mo na malalaman yung halaga mo na hindi ginawa o hindi pinakita, pinaramdam sa'yo ng taong yon dahil minaltrato ka ng hindi maayos, ng hindi maganda. Yung Six of Pentacles dito meaning magkakaroon ka ng new relationship which is a give and take. Yung Ten of Pentacles dito meaning you will have an abundant relationship. Ibig sabihin abundance of love mula sa isang taong tunay na tatanggap sa'yo, magpapahalaga sa'yo, magmamahal sa'yo. And abundance of wealth kasi uunlad kayo ng gusto. Yung mabibuild ninyong family will be healthy of material things. Yung taong yon masyadong masipag, maunawain. Talagang dun mo mararamdaman kabaliktaran ng toxic na person na mabuti na lang nilayuan mo. Dahil kung hindi, patuloy kang malulugmok sa ganong klaseng relasyon. The World. So, maaring yung person na yon, siya yung magiging fulfillment of your heart's desire. At maaring yung person na yon, makilala mo from overseas, maaring sa umpisa, long distance ang inyong relationship, hanggang maglaon na kayo ay magkita, magkasama, at bubuo ng isang masayang pamilya at matatag na pamilya at pamilyang punong-puno ng abundance of love and wealth. Courage and bravery. Yun yung nangyari sa'yo. Nagkaroon ka ng courage and bravery to move away from that toxic person, and you have that courage and bravery for you to start over again without that person, to just focus to yourself, to just find yourself first, focus to yourself, love yourself, at nagkaroon ka nga ng matagumpay, no, na pagtahak dun sa buhay at sa tamang relasyon na nararapat sa'yo. Learning experience. So, yung naging experience mo with that past toxic person mo is just a learning experience. Because you learn to value yourself. You learn that hindi ka dapat o hindi mo dapat hinayaang tratuhin ka ng hindi tama, ng kahit sino man actually. Marami ka natutunan sa experience na yon. Ang pinakamahalaga, nag-soul searching ka and then dun mo na-realize that you must be treated well, that you must feel love to yourself. At yun ang makakamtan mo. Starts
from yourself at dun ka ililid, dun sa tamang direction na yon. Dito sa Ten of Pentacles, with someone who truly loves you, accepts you, value you, and take care of you. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.